Hello, 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 welcome back sa ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon nandito tayo sa Parkstone, dito sa Naik pa rin. Pag-usapan natin yung mga, ano, mga na-relocate dito na dapat, mga taga Parañaque, yung original beneficiary dito sa pabahay ng gobyerno dito sa may Naik, Cavite. Lalong-lalo dito sa Parkstone. So, medyo nagkaroon ng konting aberya at nagkaroon sila ng replacement no, na mga taga Manila din ng mga na-relocate. So dapat sila napalitan kasi nung parang unveil nitong pabahay dito sa may Naik View sorry, Naik View. Dito sa may Naik sa pabahay ng gobyerno dito sa may Kalubkob. Originally mga taga Parañaque yung mga beneficiary pero kinalaunan so nagkaroon ng parang konting aberya. So yung mga taga Manila I think Nabutas, Quezon City, yung mga na-relocate dito sa pabahay ng gobyerno dito sa may Parkstone. So ayan, meron ngang napanood natin sa isang news na isa rin sa topic nila, yung mga beneficiary na taga Parañaque. So inano kung ano nangyari. Tapos yun nga halos nagkaroon ng nagkaroon na ng kuryente, nalagyan na hanggang sa hindi na nga sila yung mga original na napalipat sa pabahay ng gobyerno katulad dito. Ayan oh. Ito yung Parkstone. Ayun na dun sa kabila yung Hyacinth. Tapos dito sa kabila papunta dun yung tawag dito, Parkstone dito. Itong buo na to. So kakulay niya yung St. Mary Magdalene. So ngayon pag-uusapan lang natin kung ano na mangyayari dun sa mga original beneficiary dapat itong pabahay ng gobyerno. Magkakaroon pa ba sila ng tawag dito, pabahay ng gobyerno o hindi na? Ano ba mangyayari sa kanila? Kasi 'di ba? Binigyan na sila ng parang certification. Makikita nyo dun sa ano natin at parang walang tawag dito, malinaw na tawag dito na feedback no para doon sa mga beneficiary na dapat original na mga taga Parañaque na sila yung mapapatira dito sa may Parkstone. Pero dahil nga nagkaroon ng problema, so iba yung mga napatira. Kaya makikita ninyo yung mga residente, yung mga nalipat dito, hindi nakapangalan sa kanila yung kuryente nung bahay kasi nga ay kumbaga nakapag-apply na sa kuryente yung mga tawag dito, yung mga taga Parañaque na dapat beneficiary mga original. So yun yung isa. Kung mababalikan natin yung mga unang video natin, may mga bill tayong tinitingnan dito sa pabahay ng gobyerno dito sa may Parkstone at nakita natin yung mga name na no ng mga original beneficiary sa pabahay ng gobyerno dito sa may Parkstone. So kasamang palad nga lang nagkaroon ng problema, hindi sila yung napalipat o napatira sa pabahay ng gobyerno. So ang tanong ngayon dito, mabibigyan pa ba sila ng pabahay? Kasi kikita nyo, mayroon tayong video na ihiramin. So tingnan nyo yung pakinggan natin yung mga balita doon yung sinasabi at yung isang ginang, isang nanay, so nawala na yung mister niya at yung mister niya yung nakapangalan doon sa pabahay. So since na nawala na yung kanyang asawa, kailangan niyang mag-ulit o mag-reapply para doon sa pabahay na gawin. Ang problema doon, tanong doon, pabibigyan pa ba sila? No? Magkakaroon pa ba sila? Kahit hindi dito, no, sa Parkstone na, ilipat na doon sa ibang pabahay na bakante, para naman na sa ganun, para sa akin, maging fair. Di ba? Kasi parang nakakaano naman na sila yung originally dapat maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno dito sa Parkstone pero nagkaroon ng problem and then napalitan sila. So sa mga technical reason na hindi naman natin maintindihan bakit nga ganoon at ayun na nga. So dahil nga nagkaroon ng parang ano yung local ng NAIC na hindi na muna tatanggap ng mga tawag dito ng mga nare-relocate na pamilya. Yun yung isa sa mga dahilan ang kung bakit hindi sila nalipat dito. Oo. Oo, sige. Hello, hello, hello. So, oo. So, yun, yung isa sa mga naging problem nila. Pero, ang tanong,
magiging beneficiary pa ba sila ng pabahay, mabibigyan pa ba sila ng pabahay. So yung dapat nating malaman, diba kasi parang hindi ko alam kung tama ba yun. Sila yung mga kasama nung nag-unveil, nabigyan sila ng parang certification na na-award na sa kanila yung dapat yung bahay, pero dahil nga sa mga technical reason, hindi sila yung napatira. So, yun yung isa sa mga question natin. So, ano mangyayari sa mga original na dapat beneficiary? Mabibigyan pa ba sila kahit hindi dito sa may Parkstone, no? Kung saan sa pabahay dito sa Naik Cavite na o pwedeng magkaroon pa rin sila kasi sila na yung mga original. Kung ba nag-process na eh. So, ano mangyayari? Yun yung sa tanong. Ah, Pagkakaroon pa ba? Then kung merong makakapanood na mga supporter natin dito sa video natin, baka po pwede kayo mag-comment, no? At meron din naman tayo ng mga nakilala na mga kaibigan na natin dito sa Parkstone. Nung time pa lang na tinitingnan na wala pang tao rito, na wala pang nakatira, iniikot natin, may mga pumupunta na ng mga beneficiary from Parañaque na kilala, nakita na natin dito. Minsan sinamahan pa natin si Kuya, isa sa mga beneficiary na puntahan yung bahay niya. Pero ayun na nga, kung halimbawang mapapanood nyo itong video natin, ito yung kwentuhan natin regarding dun sa mga pabahay na to. Kung ano na yung mangyayari sa inyo. Kayo po ba may pangako pa sa inyo, may sinasabi pa sa inyo na mabibigyan pa kayo ng bahay, no, na galing sa NHA or hindi na. So yun yung isa sa tanong. Kasi hindi ko alam, parang ang pangit lang kasi, no? Para sa inyo na nung inunveil itong pabahay ng gobyerno dito sa may Kalubkob, dito sa may Parkstone nung ni President PBBM, kayo yung mga binigyan ng award na ini-award sa inyo, no? Binigyan kayo ng certification regarding sa pabahay na kayo dapat, pero sa mga technical reason, hindi kayo yung napatira na, na napalitan kayo. Kaya ang question sana kung mapapanood nyo ito, ano bang mangyayari sa inyo? Ano bang pangako sa inyo nung ano ba sinabi sa inyo ng LGU ninyo, like ng Parañaque, no? Mabibigyan pa ba kayo? May lilipat kayo since na hindi hindi pa tatanggap ng mga beneficiary o mga tawag dito marirelocate, no? Sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik, isa sa mga tawag dito, isa sa mga policy ng LGU ng Naik na hindi pa muna tatanggap ng mga marirelocate, kung tanggalin na yon, so pumayag na yung LGU ng Naik na tatanggap na sila ng mga beneficiary, mabibigyan pa ba kayo, no? O hindi na. So yun yung tanong, ayun yung question natin. Kaya kung mapapanood niyo yung video natin, sana mag-comment kayo para magkaroon din ako ng idea. May bahagi natin sa mga kababayan natin na nanonood sa video natin kung ano na po yung mangyayari po sa inyo. Okay? So, hapyawan natin yung mga pabahay at alam ko naman may mga bakante pa rin naman eh. Hindi natin alam kung ano na yung gagawin doon at ano na may mga mangyayari. Gagawin natin, papasyalan natin, ikutan natin yung mga bahay. Okay? So, ikutan muna natin yung mga bahay. Okay, so ito, like ito rito. May mga may mga may mga bahay pa bakante, ha? 20, talagang may presyo ka pa, may 20 pa talaga. Pang candy yung dalawa, ha? Oh, oh, okay na yan, ha? So, ayun, may mga bakante pa namang bahay na hindi pa natitirhan, like ito, nasira na nga, oh. Sige, go na. So, ayan, oh, tulad nito, oh, nasira na, oh. Diba? So, sayang, yung bahay, katulad to, yung mga inidoro na yan. So, ano mangyayari din sa bahay na to? So, sana, pag kanilip na, yung, may nakita pa tayo, bigay na natin sa mga bata to, may 10, no? Ayan yung likod. Ito na, oh. Tignan nyo. Diba? So, ayun. Saan yung mga bata? Saan yung mga bata, be? Otoy! Psst! Psst! Otoy! Toy! Toy! Psst! Ayun na. Bibigay ko sana 10, be, oh.
Oo. Ito, 10 pa. Para may soft drinks. Okay. So, ayun. Tulad din nga, pag-usapan natin sa piyawan natin, may mga bakante pa naman. So, yung mga original ba na dapat ma-relocate dito, mapapatira pa ba? Okay? So, yun yung isa sa mga tanong natin. Kasi ito, bakante pa din to. Sayang, oh. Diba? So, napupuno na lang ng basura. At ito, katulad dito sa kabila, ayan, oh. Diba? Nakakapanghinayang kaysa matirhan, no? Bakit hindi na lang din ah ibigay dun sa mga original beneficiary? Diba? Kasi sayang, katulad to, yun, nasira na to, gawa na, oh. Naging basurahan na lang, oh. Nakakapanghinayang. So sana kapag pumayag na yung LGU ng NAIC na tumanggap uli ng mga beneficiary o mga marirelocate sa pabahay ng gobyerno, yung mga original, no, na taga Parañaque, kasi kawawa din naman sila. So kumbaga marami na rin silang naging effort na ginawa para maging beneficiary. Magandang hapon po. So ayun yung kwentuhan natin. So ayun, makikita nyo, maganda na rin yung mga bahay. Gandang araw po, gandang hapon sir. Okay, so ayan, marami na ang tao dito. Marami nang natira. Hello. Marami nang nakatira. Uy, oh, saan ba? Bata, asyan to eh. Urong, urong. Huwag kang ano, atras oh. Ko. So, kikita nyo, halos, marami pa namang mga nakikita natin bakante, pero halos marami na rin mga nakatira na. So, kung makikita ninyo, ayan oh, iba, napaayos na rin talaga nila yung bahay, no? Na binigay sa kanila. So, try natin dumaan dito. So, ganda nito, ginawa ng garden, oh. Galing, oh. Gusto ko to. Yung daan ang ginawa na nilang garden. Wow, galing. So, ang dami nang may music. Kaya hindi na tayo halos makakaikot kasi may mga music na. So, like katulad dito. Doon, bilang, katulad to, bakante, oh. Ayan, oh. May music doon. So, ito, paayos na. So, halos yung iba, pinagawa na nila yung harapan ng bahay. Yung mga na-relocate. Pero marami pa rin naman tayo nakikita. Ang gandang hapon po. Kikita. Oo, kasama ko sa video ko, kuya. Shoutout kila ate. So, yan. Kikita natin, ang dami pang bakanting bahay. Diba? Nasisira na lang. No? Ayan, inano ng damo. So, sana, kung wala pang tao riyan, yung mga, sana lang, no? Wish ko lang, yung mga taga-Parañaque na sila yung original na beneficiary, sila yung malipat. Depende, no? Hindi natin alam sa NHA kung meron na bang naka-reserve. So, hinihintay lang dahil, ayun nga, may order yung LGU ng NAIC na di na muna tatanggap ng mga marirelocate o i-relocate sa pabahay ng gobyerno dito sa NAIC Cavite. So, malalaman pa natin yan pagka nilip na, no? Ang LGU ng NAIC, yung order nila na yun. And then kung yun, kung mapapanood nyo itong mga supporter natin from Parañaque, sana magbigay kayo ng info kung ano po yung sabi sa inyo, yung update sa inyo ng LGU ninyo. Maililipat pa ba kayo sa pabayan ng gobyerno o hindi na? Kasi kung hindi na, so nakakalungkot, no? Para sa inyo, yung mga willing or eager na magkabahay sa pabahay ng gobyerno, mabigyan ng bahay ng gobyerno. So, nakakalungkot sa kanila. Yung mga ayaw, wala na tayong magagawa kasi ito talaga yung bahay. So, naka-tiles na, no? Yung mga bahay nito, so, nasira na rin talaga. So, dati ito, kita nyo, may kuryente na yan, no? Pero, kita nyo yung condition ngayon. Mga sira na.
So, anong gagawin nila sa mga bahay na 'to, 'di ba? Papabulok na lang nila 'yan kaysa sa patirhan, 'di ba? So, ah, kung napapanood ninyo sa social media, yung ano ng LGU ng NAIC, parang yung mga facilities dapat mai-provide nga ng NHA. So, dahil nga sa mga technical reason, hindi na ano, pero ah, tulad nga yung sa order, 'di ba? Hindi na muna tatanggap dahil nga dun sa mga dapat yung mga facilities na mai-provide, hindi kaagad na ibibigay yun na i-provide ng NHA. So, ang tanong, katulad nito, dahil hindi din hindi din natitira yung mga bahay, ganito yung nagiging kondisyon na. So, ano mangyayari? Sayang naman, no? Nakakapanghinayang. Sa akin, bilang isang nagbablog sa mga pabahay ng gobyerno, mas the best, no? Na matirhan itong mga bahay na to na maayos na mga magagandang bahay. Kasi makikita nyo, napakaganda talaga ng bahay para sa akin. No? Kaysa matiwangwang ng katulad na ganito. So, dati na siyang maayos. Kasi masasabi kong maayos na yan, ayun, may kuryente na yan, oh. Diba? So, kumpleto na yan. Tao na lang talaga yung kulang nito. No? Yung marerelocate na lang. Pero dahil nga dun sa mga technical reason na yan, ayan, ang nagiging kondisyon ng bahay. Nasisira na lang, okay? So, tuloy na tayo. Papahaba kwentuhan natin. Dahil nga ang topic natin, anong mangyayari dun sa mga beneficiary na mga taga-Paranaque. So, ayan, dami dito pa, mga bakante, oh. Ang hapon po, makikiraan. Hello po, kasama po sa video ko, te. Tay. Shout out po kila ate. So, ayun yung kwentuhan natin. So, ayun yung kwentuhan natin, no? Regarding sa mga beneficiary from NAIC, from Paranaque, no? Sa mga pabahay ng gobyerno dito sa may park zone dito sa NAIC Cavite na hindi sila yung napalipat. So, ano na mangyayari sa kanila? Mabibigyan pa ba sila ng bahay o hindi na? So kaya kung mapapanood po dito, ito yung mga supporters natin from Paranaque na possible beneficiary nito, mag-comment po kayo kung ano po yung update sa inyo. Magkakaroon pa ba kayo ng pabahay kapag sakaling tinanggal na yung order ng LGU ng NAIC na hindi na muna tatanggap ng mga marerelocate sa mga pabahay ng gobyerno, no? So pagkatanggal yun, possible pa ba na ma-relocate kayo o malipat kayo sa mga pabahay ng gobyerno na katulad dito sa Naik, Cavite. O kahit hindi na dito sa Parkton, sa ibang pabahay pa rin ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. So comment. Ay, hello sir, magandang hapon po. So, ayun yung usapan natin. Ayun yung gusto natin malaman. No? So, siyempre, ang nakakaalam noon yung mga beneficiary talaga from Paranaque. Sila yung makakasagot dito sa katanungan natin. So sana, mapanood to ng mga supporter natin from Paranaque. Okay? So go na tayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, maraming pong salamat po sa inyo lahat. Go na po tayo.